Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, nagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, nagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, isama din po natin sa ating banal na misa ang ating mga personal na kahilingan sa buhay at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din po sa mga humihiling ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang nararamdaman. At sa mga nagdiriwang naman ang kanilang kaarawan sa araw na ito, na pamalagiing malusog ang kanilang kalusugan. Isama din po natin sa ating banal na misa ang kapayapaan ng kaluluwa ng ating kapatid na si Joel Galios. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mong nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ng mga Israelita at ang mga Pilisteo. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita, sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa silo ang kaban ng tipana. Baka kung nasa atin iyon ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaban ng tipan at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Finis.
Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa ng idating sa kanilang kampo ang kaba ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaba ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita, kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makakaranas na matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo. Tulad ng pang-aalipin natin sa kanila, lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaba ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Phinehas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Poon kami iyong liligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayon iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo namin binaya at hindi mo natin ang kilig. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon kami iyong liligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sidapit naming ito, ang mga hentil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan. Sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin. Ang pangamba namin hirap at huwag mong lilimutin. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon day nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos, ipinamalita ang nangyari. Ano pa't hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na puok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tayong lahat ay may sandaling nakakaramdam ng pagiging marumi o hindi karapat-dapat dahil sa kasalanan, dahil sa pagkakasakit o mga sugat na dulot ng buhay. May mga pagkakataong iniisip nating malayo na tayo sa Diyos at hindi niya tayo maaaring lapitan.
Mga kapanalig, sa mabuting balita ngayon, ipinakikita sa atin ni Jesus na walang sinuman ang napakalayo, napakasakit o napakasala upang hindi niya kayang linisin at pagalingin. Ang tagpong ito, mga kapanalig, ng paglilinis sa kitongin ay paanyaya din po sa ating lahat na lumapit kay Kristo na merong pananampalataya at merong pag-asa. Kaya nga po sa mga pagbasa na napakinggan natin sa araw na ito, lalong-lalo na po sa mabuting balita ayon kay San Marcos, isang kitongin ang lumapit kay Jesus at nagmakaawa. Kung ibig mo, maaari mo akong linisin. Sa panahong iyon, ang ketong ay hindi lamang pisikal na sakit, kundi tanda rin ng pag-iisa at pagtataboy sa lipunan. Ang may sakit ay itinuturing na marumi, hiwalay sa pamilya, hiwalay sa komunidad, at maging sa pagsamba. Ngunit sa paglapit ng kitongin kay Jesus, nakita natin ang isang pananampalatayang nagtitiwala sa kapangyarihan at habag ng Diyos. Nahabag si Jesus at hinipo ang kitongin, isang kilos na lubhang makapangyarihan. Sa halip na siya ang madumihan, ang taong marumi ang nalinis. Dito natin nakikita, mga kapanalig, na ang paglilinis na hatid ni Jesus ay hindi lamang panlabas, kundi panloob din. Siya ang Diyos na hindi natatakot lumapit sa ating karumihan, sa ating mga sugat, sa ating mga kahinaan, at sa ating mga kasalanan, upang tayo'y pagalingin at ibalik sa ganap na buhay. Ang ketong sa Ebanghelyo, mga kapanalig, ay maaaring ihalin tulad sa kasalanan sa ating buhay. Tulad ng ketong, ang kasalanan ay unti-unting sumisira sa atin at naghiwalay sa atin sa Diyos at sa kapwa. Pinapahina nito ang ating espiritu at nilalason ang ating relasyon. Ngunit tulad ng kitongin, tayo rin ay inaanyayahang lumapit kay Jesus na merong kababaang loob at merong pananampalataya, dala ang ating mga kasalanan at sugatang puso. Hindi lamang kasalanan ang nililinis ni Jesus, kundi pati ang ating mga karamdaman. May mga sakit na pisikal, may mga sakit na emosyonal, o kaya may mga sakit na espiritual. Mga sugat na hindi agad nakikita, ngunit mabigat sa ating kalooban. Sa paghipo ni Jesus sa kitongin, ipinapakita niya na ang Diyos ay may malasakit sa kabuuan sa ating pagkatao. Ang kanyang paglilinis ay nagdadala ng kagalingan, ang kanyang paglilinis ay nagdadala ng kapayapaan, at ang kanyang paglilinis ay nagdadala ng bagong pag-asa. Ito po ang dapat nating tandaan, mga kapanalig, dahil sa paglapit natin kay Jesus, bibigyan niya tayo ng kagalingan dahil idinudulog natin ito sa Kanya. Kaya ano ang hamon sa atin sa Ebanghelyo sa araw na ito, mga kapanalig, ay huwag tayong sumuko na lumapit kay Jesus at huwag tayong sumuko na dumulog sa mga bagay na gusto nating makamtan sa buhay. Maging ito may mga sakit, maging ito may gusto nating makamtan sa buhay na kung saan ikakatulong at ikalalago ng ating pananampalataya. Kaya nga po sa Ebanghelyo, matapos pagalingin ang kitongin, inutusan siya ni Jesus at ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na paglilinis ay humahantong sa pagbabalik sa komunidad at humahantong sa pagbabalik sa Diyos. Kapag tayo'y pinatawad at pinagaling, tayo'y tinatawag ding mamuhay na merong pasasalamat, ng may pagsunod at pananagutan.
Hindi na tayo dapat bumalik sa dating karumihan ng kasalanan at hindi na dapat tayo bumalik sa mga bagay na hindi nakakatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Let us always think about goodness of God, na kung saan ang kabutihan ay pinapakita sa atin ng Diyos ang siyang maging tungtungan natin para sa paglalakbay natin dito sa ibabaw ng mundo ay dala-dala at kasama natin ang Panginoon. Mga kapanalig, sa Ebanghelyong ito, naririnig natin lagi ang tinig ni Jesus na nagsasabi sa atin, "Ibig ko, luminis ka." Huwag tayong matakot, mga kapatid, na lumapit sa Kanya. Dalhin natin ang ating mga kasalanan, dalhin natin ang ating mga karamdaman, sapagkat alam natin na si Jesus ang tanging makapaglilinis at makapagpapagaling sa atin. Sa Kanya tayo'y tinatanggap, sa Kanya tayo'y nililinis, at sa Kanya'y tayo'y binibigyan ng bagong simula. Kaya sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, mga kapanalig, patuloy nating idulog ang mga bagay na makakatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Maging ito may karamdaman, maging ito may mga bagay na gusto nating makamtan sa buhay. Dahil kapag meron tayong kababaang loob na dumulog sa ating Panginoon, hindi po siya mag-aatubiling ibigay ang gusto natin sa buhay. Tandaan lagi natin, mga kapatid, na ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay merong habag at ang Kanyang habag ay pinapadaloy sa atin sa pamamagitan ng pagiging tapat na tagasunod ni Kristo. At ang matapat na tagasunod ni Kristo, mga kapanalig, ay isang pamamaraan na isinasabuhay natin ang Kanyang mabuting balita at isinasagawan natin ito sa pang-araw-araw nating ginagawa. Naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit, na ang ating mga panalangin ay pakikinggan. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napababayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong na malusog na kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong na may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga may hirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga yumao kay Kristo, naway mabuhay sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Maawing Ama, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pangunawa sa mga nagdurusa. Itulad nawan namin ang aming buhay kay Jesus na humanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ibig ko,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ang kanyang esposo na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran, sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumodulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas ito mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon, na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Berhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.